Nagbabalik po ang Political Watch at kasama pa rin natin ang ating mga panauhin ngayong gabi na sina Ka George San Mateo ng Piston at si Asek Bertuansing. Prof. George, meron kayong tanong bago tayo nag-break? Ang tanong ko, kasi nga po, siyempre nakikita ng mga tao natin yun, hindi man sa kine-question natin, but outsource po yung mga ginagamit na mga pang-test po, ano pa naman sasakyan. Ayun tungkol dyan sa, meron kayong nakikitang sasakyan na ginagamit ng mga estudyante na kumukuha ng driver's license, may tatak pa nga LTO. Opo. Actually, walang sanction ng ano yan, ng opisina. Oo. At yung namang aplikante for a driver's license, hindi naman yung pinupwersa sa kanila. Magdala sila ng sarili nila sa sasakyan. No? Yun para lang naman doon sa kumukuha ng practical exam. Opo. Na walang sasakyang dala-dala. Asek, totohanan ba talaga ito? Which one? Especially right now, na pag-aplikante ka for a driver's license, talagang dadaan ka sa proseso, ibig sabihin, iti-test ka, may exams, yung mga signs and everything, and then may mga paatras, may palahat, ano? Dalawang As we've heard so many times before, ito ay nababayaran na lang at maaring magpakitang tao lang muna sandali, or even worse, wala nang testing sa kung whether you know how to drive or not. Well, yung tungkol dyan sa bagay, una muna yung policy, no? Nakasaad yun sa RA 4136 na ang sino mang individual na kukuha ng lisensya sa pagmamaneho ay kinakailangan pumunta sa Land Transportation Office at kinakailangan niyan bago siya magkaroon ng lisensya, dadaan siya sa prosesong yan. Ano yun? Kukuha siya ng examen. Written at saka practical examination. Nung panahon ko, ang sinasabi ko lang noon is that yung written examination mukhang napakadali. Ipasa. Kung marunong ka lang magbasa, doon sa paligid ng examination room, nandun yung sagot. So, yun ang isang bagay na gusto na sana nating improvein. Improvein, ano? Pangalawa, yun namang tungkol sa practical examination. Sa dami ng kumukuha ng examination, hindi na nasasala ng mabuti. In fact, during my time, meron pa nga rekomendasyon na gumawa kami ng test track. Sabi ko, napakamahal pa yung test track na yan. Ganito na lang kaya ang gawin natin, kako. Lahat ng aplikante for a driver's license, yung practical exam nila, patakbuhin nila yung sasakyan, magmula rito sa opisina natin, paikutin sila rin sa elliptical road, at nakabalik. Pag nakabalik yan, na walang sinagasaan, walang nabangga, pasado yan. May kasama ng mga yeah, of course. Kasi sa Amerika yung circle. Sa Amerika gano'n naman Yes, sir. Sa Amerika gano'n naman. Sa ibang bansa gano'n, sa Spain gano'n din talaga actual na kalsada yung dadaanan mo. Merong rater na kasama yung na gano. Yan ba ay, especially right now, as far as you are concerned, yan ba ay, is it being religiously followed for each and every applicant for a driver's license? Yung pag-test, pag-conduct practical test na yan, ha? Yung written at practical test, it is followed. Religiously. Yung religiously, pag-usapan natin yan. Ibig sabihin, if I offer or give the right amount of money to whomsoever is the right person, ibig sabihin, I can do away with those two exams, the written and the practical. Nangyayari, Asek. Well, balita nga nila nangyayari yun. Pero ito, tanong ko ito kay Ka George naman. May nakikita po ba kayong problema dito sa mga smoke test natin, sa mga emission test sa mga emission testing centers po? Well, especially mga kasamahan natin sa talaga yung nagkakaproblema kami dyan, no? Kasi pagdating sa emission test ng LTO, the requirement yan kada rehistro Then, pag natapos na tayo dyan, na-rehistro na tayo, no? Opo. Naku, pagdating mo sa alsada, babanatan ka naman ng mga anti-smoke belching unit ng mga local government. Na iba-iba yung kanilang standards. Hindi nila kinikilala yun sa LTO. No, tapos, ang mamahal pa naman ng mga multa na mga yan. Ang matagal na namin sinasabi, both sa LTO, pati sa mga LGUs, no? Sabi namin, huwag sa kalsada huwag yung sa kalsada kami, Abangan. Kasi una, napeperwisyo rin yung pasahero nun
puntahan nyo kami sa mga pilahan namin, sa mga garahe namin, terminal namin. At doon kayo Oo, at magsusubok-subok. doon. Ngayon, ayaw nila ron. Kasi pag doon, walang multa. Ayun. Di ba? Kasi doon pag nahuli ka na, wala kang multa eh. Kasi hindi ka naman mamumulta kasi nakaparada ka lang eh. Hindi ka tumatakbo. Hindi ka Oo, tumatakbo. Pero gusto nila sa kalsada, kasi sa kalsada may multa. Sayang pa Ang rin problema, In flagrante yun. ang problema, yung kanilang panghuli naman sa kalsada at random lang. Ayun. So at random lang. So sabihin, hindi naman siya talaga preventive kasi at random lang. Ngayon, ba't hindi ka punta sa terminal? 'Di ba? Okay. Ayaw gawin ng LTO 'yon, ayaw gawin ng mga local government na mga anti-smoke belching unit dahil kasi hindi kikita. Pero yun ang gusto natin itanong kay ASEC. Hindi po ba nagkakaroon ng MOA ang LGU at ang LTO patungkol lalong-lalo na sa mga apprehension ng violation sa mga ganito sa emission o kaya naman sa yung magkaroon man lang po ng pare-parehas na panuntunan o pagbabatayan ng pag-aresto? Kasi nga po, minsan po ASEC, pag huhulihin ka ng isang traffic aid na galing sa local government tapos iba yung panuntunan sa LTO, napakahirap din po nun para kasing nakaligtas ka nga sa LTO na maayos naman pero sa kanila hindi ka po nakaligtas. Or baka twice ka nga mamumultahan. Actually, matagal na po struggle yan. Alam ni Chairman Bert yan, no? Nag-start yan, maliban pa sa smoke belching, ito nadagdag na lang to sa smoke belching, Una sa traffic, sa usapin ng tawag dito, traffic violations, no? Okay. Under the law, RA 4136, LTO yung official. Okay, ngayon may MMDA. So yung MMDA law naman for Metro Manila. Okay. So pag sa Metro Manila, MMDA yung official, yung LTO naman nationwide. Pero dapat ang mother yung 4136 LTO dapat. Ngayon, itong mga local government, nainggit to sa revenue ng national government to sa mga traffic violations. So, nag-start yan, panahon ni GMA, nag-away si Bayani, tsaka yung mga local government. So, yung mga local government, nag-produce ng kanya-kanilang sariling traffic code o ordinansa. Na, pag nahuli ka sa Mandaluyong, kukunin yung lisensya mo. Pagdating ka mo doon sa Makati, huliin ka, ang kakaso na sa'yo, driving without license. Pumutok yung issue na, nagwelga pa yung mga driver. Ngayon, sa ilalim ni Pangulo Aquino, kunyari, pinalabas na nila na ayos na. No? Nagbuo sila Chairman Tolentino at yung local government na isang ticket, single ticketing system. Pero ticket lang sa papel yung single ticketing. Huhulihin ka pa rin. Yung multa, doon pa rin sa mga local government. Kaya halimbawa, may nahuli nga kami miyembro sa Pasay, mali eh. Mali yung huli, pero yung ticket kasi nakalagay MMDA. Kaya may mga logo-logo lang ng local government. Pumunta kami kay Chairman Tolentino para i-adjudicate yun. Kasi yung Pasay walang adjudication. Ang sabi ni Chairman sa amin, George, Pasay ito eh. O kala ko ba single ticketing system na, diba, dapat ang adjudication nito, centralized. So, sabihin, hindi lumalabas na centralized. Yung ticket, pinagmukha lang nilang talagang isa. Okay. So, sabihin, fake yung sinasabing single ticketing system. Ngayon, nakadagdag na bago naman yung anti-smoke belching unit. Matindi itong mga asbo ng LGU, talagang money-making talaga. Pag tines ka sa kalsada, in-apprehend ka, bibiritin talaga yung yung silinyador mo para umusok. Mayroong rules of engagement dapat doon. May protocol yan. May protocol doon. Hindi nila sinusunod yung protocol. Iba pa yung standard na ginagamit nila. Iba pang equipment. Talagang, ano bang ginagawa ngayon ng mga LGUs? Chairman Bert, alam ba sa Maynila? Alam niyo ba yun? Para hindi ka nahulihin. Para sinunod nila yung sinabi. Sticker. Ito parang ganito, no? Di ba pinropose namin, punta kami sa mga terminal. Opo. Ang style na nila ngayon, ganito na lang. Hindi namin kayo hulihin. Magbayad na lang kayo every week. May tara. Di, siyempre sa mga driver, mathematically, sige, okay na, mas mura yan kaysa hulihin tayo. 1.5 kasi yung... sa mas makakamura ka pala 2,000 na. Teka, napakadami na po natin May mga comments tayo from Ronald San Andres. Bakit po napakatagal ng dating ng plaka sa mga sasakyan? Ginagamit tuloy ng mga tiwaling pulis para magkapera dahil ginigit nila na ang no plate, no trouble policy. Kahit may ORCR na. Ano po ang pwede naming gawin? Yung pong proposal, yung sabi na ngayon na pag dapat yung conduction sticker o yung may period na, pag walang plate number, wala nga pong plaka eh. So ano po masasabi niyo? Ganito yan, Yung conduction sticker,
yun ay sticker na kinakabit sa isang sasakyan na bagong gawa galing sa kasa at yun ay ginagamit para maihatid mo yung sasakyan galing sa kasa Yes. Sa dealer. papunta sa dealer. So, dapat nagtatapos na rin yun, yung function ng sticker Yun na talaga yun. pala It dapat, ends sir. there. Oh, it ends there. From the dealer, kung saan ako bibili, Kung iba na dapat. pag plaka na. Plaka na. Oh, dahil hindi mo pwedeng patakbuhin yung sasakyan nang hindi nakarehistro. So, nasaan ang problema? Marami ngayon ang mga nagrereklamo na kung minsan 10 buwan na, 8 buwan, nila from the time they bought their cars, hanggang sa ngayon, hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin sila mga plaka. Sino ba may problema? Yung mga suppliers ba? LTO ba? O ang mga dealers? Pero teka muna, Asika, huwag niyo sasagutin yan dahil meron po palang follow-up question yung tanong na yung kanina. Ito po, problema po namin mga dealers, ang paglabas ng mga plaka ng mga motorsiklo, kami po ang sinisisi ng mga clients sa problemang ito. Nalulugi kami dahil binabalik nila ang hulugang motor dahil lagi silang sinisita dahil walang plaka kahit may ORCR na. Kailan po maayos yan dahil ilang taon po na po ang problema na yan? So, saan Okay. ang problema? Maraming maaaring panggalingan yung walang plaka. Pero una muna titingnan natin, nakarehistro ba? Ayun. Kasi dalawang proseso yan eh. I-rehistro mo muna, then sa kaka-issue ng plaka. So sa ngayon, because sa aking pagkakaalam, may problema sa supplies. Apo. Supplies, ano? Supplies ng plaka. Sa supplies ng plaka. So, kinukulang talaga. Kinukulang ng plaka. No? Although, ang sabi ng LTO, nasusolve na nila yung problemang yan. Apo. Marami ng plaka sa mga ahensya. No? Pero marami pa rin mga sasakyan, sa dami ng sasakyan, na nairehistro pero hindi nagkaroon ng plaka, so nagkakaroon pa rin. Ibig sabihin right now, sa backlog. inyong pagkakaalam, Asik, it's not the dealers. Dahil ang sabi naman ng LTO, I heard their spokesperson the other night, ang sabi niya, ang may problema, ang mga dealers, dahil hindi nila pinaparehistro kagad sa amin. Hindi, ganito yan. Ano? who is telling the truth, oh? As I've said, maraming maaring panggalingan kung bakit walang plaka. Apo. No? So una na 'yon kung hindi na rehistro. Pero ang una sinasabi ko kanina, meron rehistro pero walang Walang plaka. plaka. Apo. Iba pa yung usapin ng hindi na irehistro. Regardless. plaka. Kaya walang plaka. Regardless of whether... Na ibenta yung sasakyan pero hindi pa marehistro. Teka muna, Asik, regardless of whether na-rehistro na o hindi, may mga available ba talaga na ika nga anytime andyan or kulang talaga ang available na supply ng plaka? Well, as per LTO statement, kinakapos yung supplier. No? So, supply ang problema. Pero yun nga, sinasabi ko, no? Kaya yung may mga may-ari ng sasakyan, ang unang-una yung i-verify is, nairehistro ba yung binili niyong sasakyan? Kung nairehistro yung binili niyong sasakyan, ang problema lang nung plaka lang. Ka-George, isang And quick, therefore sa LTO. isang quick question lang kay Asek. So, pinaka-ideal po talaga sanang sitwasyon, Ka-George, Asek, yung bago magbenta ang mga dealers, may mga plaka na. Paglabas ng dealer showroom, dapat nakakabit na yung plaka. Ibig sabihin, registered na. So, dapat ang advice nyo sa mga would-be buyers, ang dapat piliin nyo, bilhin nyo na sasakyan, yung may plaka na. Na brand nyo, na paglabas sa kasa, sa dealer, meron ka. Ako naniniwala ako, hindi yung dealer ang may problema. Ang may problema talaga yung gobyerno, yung LTO. supply ng plaka kasi itong mga dealer, no? Ako nakita ko yan pag umiikot ako, pag nagbabiyahe ako umiikot ako yung mga dealer, karamihan ng kanilang pang-marketing, strategy para mabenta, kasama na talaga sa package nila yung rehistro. 3 years 3 Kaya years nasa interest registration pa nga nila, may rehistro yung sasakyan. At ang assumption doon, pag na-rehistro mo, may plaka. Okay, ngayon, ang nagkakaproblema, doon sa yung dapat na nagsusupply ng plaka, which is yung LTO, kapag nagbayad. Kaya marami dyan, ako mas inclined pa ako maniwala doon sa sinabi ni Chairman Bert, yung una, na-rehistro, walang plaka. Walang plaka. Kaysa yung hindi pa na-rehistro. Kasi kung ako yung negosyante, Ba't naman hindi ko rirehistro? oo, ang nasa interest ko. Kasama sa offer yun na pagbili nito. Kasama, Otherwise, pababalita pa, ililistro. Otherwise, Oo. walang ganong bibili. Para sa kotse, di ba, nakita mo pag may kotse yung naka-display sa SM, nakalagay na, kasama na chattel mortgage. Lahat-lahat. Kasama sa package yun. Kaya, inaasikaso talaga ito ng mga dealer. Ang problema talaga, may problema talaga sa supply sa plaka. And therefore, ang problema sa LTO and then further, ang problema na sa supplier. Ibig sabihin, ang supplier na binigyan ng kontrata na mag-supply ng mga plaka cannot meet
its obligation. Pero accountable dyan, gobyerno. Gobyerno Hindi pa mo rin. pwede sisihin yung supply kasi yung supply, pinili sila ng gobyerno Hindi mo nang pwedeng ipanagutin yung supply tayo mamamayan. Yung gobyerno pa panagutin. Magmumulta yung supplier. Oo. I am sure oo, under the oo. terms of the contract may multa yun, mga multa yun. provisions Pero para dyan. ito nabanggit mo Yes, nila, sir. no? Yung isang sitwasyon is nakabili ka ng sasakyan na walang rehistro. Maaaring Okay. mangyari yun. Kahit brand new, ano. Kahit brand new. May kasalanan to ng dealer naman. Kasalanan na yun. At dealer. kasalanan din ng buyer, bakit Hindi, pumayag? well, ang dealer kasi actually, ano yan, ang players dyan, ano? Yung kasa, tapos dealer. Opo. So, yung ginawa ng kasa, dadali sa dealer. Yung dealer, taga-benta lang yan. Taga-benta. Opo. Ang titingnan mo dyan ngayon is, yung bang itong mga sasakyan ito, imported to eh. Opo. Maayos ba yung papel niyan nang pumasok dito sa Pilipinas? Pilipinas. Mga second hand na ano? Hindi, Kahit kasi brand new. wala tayong dito, wala Brand new. tayo Ay, dito. mga hindi na inassemble dito. Yung mga hindi na-assemble. Ang pinag-uusapan niya, unang-una yung certificate of payment sa Correct. customs kung meron. Then, saka yan mapoprocess yung registration. Diyan papasok yung registration process. Ano? Opo. Mag-uumpisa yung registration process pag merong certificate of payment. And Yes, therefore, ASEC, yung sinasabi mo na ito ay maaring you are referring to smuggled vehicles. Technically, maring smuggling. Technically, maaring smuggling. Ayun. Meron pa po tayong comment. Sabi po ni Marco Corona, bawal na ba ang paggamit ng anniversary or vanity plates? Bakit marami pa rin ang gumagamit tulad ng NBI, CIDG, PDEA, PNP, Judiciary, Lawyer, Lead, APO, ASQUAN, To Be One, at iba pa? Actually, noong panahon ko, naglabas ako ng memorandum nung araw na kung gusto mong gumamit ng yung commemorative plate ang tawag doon pwede yan. Pero for as long as hindi mo tinatakpan yung plaka talaga ng sasakyan. Nandun lang sa ibabaw na Oo, gano'n. nandun lang sa ibabaw, Yes, sir. sa gilid. Pwede mo nga ilagay sa noo mo, no, kung gusto mo. Pero hindi pwedeng itakip. Takpan. Which is what most people na may commemorative plate do. Yes, Tinatakpan nila. Tinatakpan lang. Bawal yun. Ako may tanong lang ako kay Kadyo. Ano po naman ang inyong komento sa bagong mukha ng ating mga car plates? Well, una, dati nung pinanukala pa lang yan, tinutulan na namin yan. Bakit Una, ang hirap na nga tandaan ng 3, dinagdagan mo pa ng numero. Apat Di na ba? yung numero. Tapos, kaya kami tumututol. Opo. Kasi, papalitan mo yung isang plaka, nagawa naman na plaka. Ayos naman. Buti sana kung ang papalitan mo lang yung dilapidated. So, babayaran mo yung panibagong plaka na ang pinanggalingan ng plaka ang papalitan, ay bayad mo na dati. So, Tsaka di ba, parang- naglikha lang ng negosyo yung LTO Para nagsimula yung problema natin sa supply ng plaka nung magpalit na. Ano pa? Para, hindi ba parang nagkaroon tayo ng problema sa O supply para ng plaka? na-justify tuloy yung problem na yon para nag-create ng problema, para mag-create ng bagong negosyo. Samantalang, alam mo, mantakin mo, no? Sa dami ng gumagawa ng plaka, tayo lang ang bansa na kinukulang ng plaka. Di ba? Hindi mo maintindihan eh. Well, ako, naniniwala ako, no? Hanggang tinatrato ng mga nasa gobyerno, na ang panunungkulan ay negosyo, no? Talaga magkakaproblema tayo. Hindi dapat pagpapatakbo ng gobyerno, dapat hindi patakbo yung negosyo. Ito ay serbisyo publiko. Kaya lang, sad to say, no, yung mga politiko na nasa gobyerno, pinapatakbo nila yung gobyerno bilang negosyo. Ayan. Sir, Asek, meron pa isang question po, quickly lang po bago yung ating mga parting words. 2 hours renewal, 5 hours sa mga bagong applicants sa lisensya. Kaya pa bang mapabilis po yan ng LTO sa Totoo inyong ba yan? At kaya pa bang mapabilis yan ng LTO kung sakali man totoo po? Well, ang unang gagawin diyan is ayusin yung IT system, no? Para Computerization mapabilis program. computerization. In fact, maraming programa ang LTO, no? Isa na nga diyan yung online na yung renewals ng driver's license, pati yung registration. Pwedeng gawing online yan kung talagang tutusin para mapabilis, no? So malaking kinalaman dyan ng meron kang maayos na IT system in place. George, bilang panghuli niyo pong pananalita, Parting siyempre dito po nagkakaproblema talaga tayo sa LTO. At alam namin may problema rin kayo sa LTFRB when it comes to the fines na
Both LTO and LTFRB. Opo. Ano po ba yun? Palagay niyo po ba dapat nasa isang ahensya na lang yun o okay lang ba na magka-separate sila? O sa palagay niyo ba nag-uusap yung dalawang yan? Bakit para magkakaiba yung polisiya at hindi nagkakaugnayan? Briefly. Hindi, actually, tingin ko, Opo. may factor din siguro, pero tingin ko secondary pa yun. Secondaryo pa yun, no? Usapin ng coordination. Kasi itong ba, yung fines and penalties, joint administrative order eh. So, ibig sabihin, theoretically, nag-unite sila ron. So, nag-unite sila, nagawing money-making yung multa. No, yun nga yung sinasabi ko kanina kay Chairman Bert. Sinasabi ko kay Chairman Bert, no? Opo. Matagal ko na sinasabi na ang pag-iral ng kolorum at out of line, kasalanan niya ng gobyerno, principally ng DOTC. Hindi sila nagsagawa ng rationalization, hindi sila nagsagawa ng survey, kada taon dumadami ang bilang ng pasahero. Tapos meron kang strict moratorium sa prangkisa. Okay, ngayon, dumadami ang pasahero mo, sino sasalo? Natural, ang sasalo, yung mga pribado sasakyan na nag-a-apply sana na maging public transport, pero pinepending ng DOTC. Dahil sinentralize nga sa DOTC, yung pagkukuha ng prangkisa, pinepending, Yan ang mga kolorum. yaman nakapending, kolorum sila. Yan ang problema. Ganun din na out of line. Kaya maraming out of line dahil walang survey, walang ano, nagtayuan na mall, nagtayuan ng mga Eastwood, ang mga ruta nagkaputol-putol na. So, what is in the paper is hindi na po yun ang nasa ground. Ayun. So, kailangan mo talaga mag-rationalize. Eh, ang problema, sa halip na yung unahin ng DOTC rationalization, ang ginawa, joint administrative order, tinaas ang multa, gusto pang pagkakitaan ng problema na sila rin naman na naglikha. Out of line ang sinasabi ni Ka George, ano, and we are running out of time. So we have to Ito naman kay ASEC naman po, yung LTO na pinanggalingan nyo at LTFRB na pinanggalingan nyo rin po, ay palagay niyo po ba kinakailangan medyo matanggal na lang natin sa DOTC? Dapat maging policy coordination na lang pero hindi talaga directly under the supervision ng DOTC? Marami mga pag-uusap tungkol dyan sa bagay na yan. But para sa akin, nakikita ko, kasi transportasyon yung pinag-uusapan natin. So, dapat it should still remain under DOTC. Kaya lang, of course, yung coordination dapat nandoon. Yes, sir. Unang-una, and dapat should be faster. nag-uusap yung dalawang ahensya. No? Para sa ganun, synchronize yung action nila. At mabawasan, kung di man mawala, yung butas, nung mga butas doon sa pulisya nila. Ayun. Ayan. At maraming salamat po muli, of course, kay Ka George San Mateo ng Piston at ASEC Chairman Bert Swansing. At sa mga poll watchers ng bayan, maraming salamat po sa muli ninyong pagtangkilik sa ating programa. Naway may napulot kayong mga dagdag na kaalaman ngayong gabi. Dito sa Political Watch, sagot namin ang mga informasyon. Nasa inyo ang desisyon at ang pagbuo ng opinyon. Hanggang sa susunod na Webes po, ay samahan niyo muli kami sa paglilinaw ng mga usaping may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ating pong tatandaan na sa isang malusog na bayan, Sumusunod sa batas ang mamamayan. Salamat sa Diyos. Ka George.